Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon, kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan, mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pakain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita, kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Sa araw na ito, nagsimula na magpakita ang Mahal na Birhen kay Bernadette Soberud sa Lourdes. Ang Lourdes ngayon ay kilalang pilgrim site ng mga may sakit. Marami ang napapagaling doon physically, emotionally, at spiritually. Kaya tuwing February 11, binibigyan pansin ng simbahan ang isang katangi-tanging paraan sa mga may sakit. Ngayon ay World Day of the Sick. Pansinin din natin ang mga may sakit. At ang iba sa kanila ay kamag-anak o kakilala natin. Dalawin natin sila. Batiin natin sila. Ipagdasal natin sila. Kung may kakayahan tayo, tulungan din natin sila. Kung anong ginagawa natin sa kanila, ay ginagawa natin kay Jesus. Jesus identifies himself with the sick and the suffering. Isa sa mga high points ng paghahari ni Solomon ay ang pagbisita sa kanya ng reyna ng Seba. Ang Seba ay matatagpuan sa dulo ng bansang Saudi Arabia natin ngayon. Noon, kilala ang lugar na ito dahil sa kanyang mga ginto. Dumating ang reyna na may dala ng maraming ginto, mga pabango
at mga batong hiyas o mga jewelries. Dumating siya kasi nabalitaan niya ang karunungan ni Solomon at gusto niyang tingnan kung totoo ito. Natuklasan niya na totoo ang kanyang nabalitaan at higit pa rito. Wala pa nga sa kalahati ang sinabi sa kanya tungkol sa karunungan ni Solomon. Sinagot ni Solomon ang lahat ng mga tanong niya. Ang karunungan ni Solomon ay hindi lang theoretical. Ito'y naranasan din niya sa kanyang pagpapalakad sa kanyang palasyo, sa kanyang kaharian. Namangha siya sa kaayusan ng mga tirahan ng mga tauhan ni Solomon, sa mga pagkain sa palasyo at ng mga tao, sa pag-organize ng mga gawain sa kaharian. Hangang-hanga siya sa management at administrative skills ni Solomon. Nag-iwan siya ng napakaraming kayamanan sa Israel at si Solomon ay nagpadala ng maraming mga bagay din sa reyna pag-uwi niya. Maganda ang sinabi ng reyna noong maranasan niya ang kaayusan ng kaharian ng Israel. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. Hindi gaano pinuri ng reyna si Solomon. Ang pinuri niya ay ang Panginoon, ay ang Diyos ng Israel, si Yahweh. Dahil sa pagmamahal niya sa mga Israelita, binigyan niya sila ng ganitong klaseng hari na mamamahala sa kanila. Ang namumuno sa isang bayan ay regalo ng Diyos sa bayang yan. Umaari ring isang parusa sa mga tao kung mabuti o masama ang namumuno. Ito ang pananaw ng mga tao na kumikilala na ang lahat ng pamumuno ay galing sa Diyos. Sa ating panahon ngayon, na tayo na sa demokrasya, ang namumuno ay nanggagaling sa mga taong pinipili natin. Kung matalino at marunong ang mga tao, pipili sila ng mga matalino at marunong na mga tao na mamumuno sa kanila. Kaya totoo na ang namumuno sa atin ay gantimpala o parusa sa atin. Kung pipiliin natin ang mga maayos na tao, gantimpala ng Diyos yan. Tayo ang makikinabang sa kanilang pamumuno. Kung ang pipiliin natin ay makasariling mga tao, kasi tayo makasarili din tulad ng pagbebenta ng ating boto, parusa sa atin ang mga namumuno. Bigyan po ninyo, Panginoon, ng karunungan ang mga namumuno sa amin. Baguhin mo ang kanilang kalooban upang ang hanapin nila ay ang common good ng mga tao at hindi ang kani-kanilalang interest lamang. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.